Hi guys! So baka nagtataka kayo kung bakit may boses ko na. Siyempre, ayun na nga, tinamad na ako mag-type ng mga sasabihin ko dito sa video na to. So, ayun, iba-voice over ko na lang. Then, ayun nga pala yung beef shank na gagamitin ko sa beef nilaga ngayong araw na ito. Nabili namin siya sa Alphamart. And then, ayan yung mga gulay na gagamitin ko. Meron tayong mais, pak choy, pechay, and beans. And ayan na, lilinisin ko lang muna silang mabuti guys bago natin simulan magluto. So, ayun na nga, konting story time lang. So, late na ako nakapag-asikaso dito kasi pinatulog ko pa yung baby namin. So, usually, yung routine niya talaga is natutulog siya ng 7 a.m. So, since na 7 a.m. na siya kanina nagising, bandang 9 a.m. na siya nakatulog. Kaya, ayun, sobrang natagalan ako sa pag-asikaso ng lunch namin kasi nga, late na siya nakatulog or nakapag-nap na ngayong umagang to. And ayun na nga, since nakapag-nap ng mahaba yung baby namin ngayong araw, ay nagkaroon ako ng chance para makapagsalang ng laundry namin. So ayun, nakapaglaba ako and then nakapaglinis din ako ng bahay, ng sala, and then nung hagdan namin nakapag-map ako and everything. Syempre guys, kapag mom ka na talaga, as in, lahat ng time, kahit habang nagluluto ka, maggagawa ka pa ng ibang gawaing bahay para lang matapos mo agad, para lang, kasi nakaka-stress kapag yung bahay makalat, di ba guys? Lalo na pag may baby kayo. So, as much as possible talaga guys, gusto kong malinis yung bahay namin. So, lahat ng chance kapag tulog yung baby namin is ginagawa ko talaga yung mga gawaing bahay para pagising niya is babantayan ko na ulit siya. Okay, so end of the story. And ayun na guys, hiniwa ko na yung mga luya. So, sa nilagang baka naglalagay ako ng luya. Syempre, pang patanggal din ng anggo ng baka. Alam niyo yun. And dagdag lasa din siya for me. And ayan, nilagay ko na yung baka para papakuluan na natin siya. Yung timer niyan is sinet ko lang siya sa 4 para hindi siya hindi yung sobrang lakas ng apoy agad ganun. So ayun, napanood ko lang yun. And then ayan, nilagyan ko na ng mga paminta, nilagay ko na din dyan yung luya. So, wala pang sibuyas yan guys. Kasi nga, pinabili ko pa yung husband ko dun sa may tindahan. Kasi wala pala kaming sibuyas. And then, nilagyan ko na lang din siya ng konting patis. And nilagyan ko din ng 3 parasong bawang. Wala lang guys, gusto ko lang maglagay ng bawang. So, ayun, dumating na yung husband ko dyan. Kaya meron na tayong sibuyas. And then, buti, may nabili siyang siling haba. Kasi, favorite ko maglagay ng siling haba sa nilagang baka. Kasi mahilig ako sa maanghang guys. As in. Iyan, nahirapan pa nga akong balatan ng sibuyas na yan. Sunod naman, hiniwa ko na din tong mais kasi ilalagay ko din siya pagka kumulo na yung baka para magkaroon ng manamis-namis na lasa yung baka guys. And then, ayun na, since kumukulo na siya, nilagay ko na din yung sibuyas na binili ng husband ko from the store. And then, nilagay ko na din yung mga mais para mag-combine yung lasa nila. And then, sinala ko lang yung mga dumi-dumi ng baka. Ayan, kinuha ko lang yung mga, alam mo yun, yung parang pinagkuluan niya para hindi siya mahalo, hindi siya makain namin. And para malinis pa rin, ganun.
Next naman is binalatan ko na dito yung carrots kasi isasama ko din siya sa nilagang baka. So, nalaman ko to guys nung kumain kami doon sa Batangas sa may Dalampasigan. Kasi yung nilaga nila doon, nilagang baka nila is may halong carrots and sobrang nasarapan ako guys sa carrots and mahilig din kasi ako sa carrots. And ayun, kaya naisipan kong lagyan din siya and pampadagdag din siya guys pampadagdag din siya guys ng kulay sa nilagang baka kasi gusto ko yung parang yung may kulay yung niluluto ko, alam niyo yun. And then, after nyan, hiniwa ko lang din siya ng, pa-cubes para dumami din siya, guys. Kasi isang maliit na peraso lang yan dahil yan na lang yung natira sa ref namin. So, sinama ko na lang din siya para hindi siya masira and hindi siya masayang. Ayan na, since kumukulo na siya ulit, nilagay ko na din yung carrots and for sure, medyo malambot na din yung curd natin dyan. And then, after nun, tinakpan ko na lang ulit and naghugas muna ako ng mga kalat ko, guys. So, ako pala yung tipo na habang nagluluto is naghuhugas na ng mga pinagamitan ko like ng mga plato, pinaglagay ng mga gulay, and etc. Kasi ayoko maghugas after magluto kasi nakakatamad na siya. Alam niyo yun. So, gusto ko din malinis habang nagluluto ako. Kaya, nakasanayan ko na din siya since nung nakatira pa kami doon sa family ng husband ko. Ayun siya, and hindi din siya nakakaano ng time. Alam niyo yun, habang hinihintay niyo yung kumulo yung niluluto nyo or hinihintay nyong maluto is naglilinis na kayo ng mga plato para pag tapos na is wala na kayong gagawin, diba? Ayan, nilagay ko na yung sile, yung mga natitirang sile and then yung ibang sibuyas din and hinalo-halo ko lang siya. And guys, nakikita nyo, diba? Sobrang makulay siya. Yun yung gusto ko sa niluluto ko. Ayoko nung parang bland, ganun. Gusto ko yung parang makulay siya. And then, nilagay ko na din yung Knorr cubes na beef. And dinagdagan ko ng konting patis. And hinalo-halo ko lang. Habang hinihintay ko na lumambot ng tuluyan yung baka, nagsalang muna ako ng laundry. Ayan, yung ginagamit namin na detergent, yung Breeze. Nabili namin siya sa Landers. Nasa 500 plus ata yun. Nung November 1 pa namin siya nabili, guys. And ilang beses na ba ako naglaba. And then, malapit na din siyang mag 1 month sa amin. So, sobrang sulit niya. I think aabot pa siya ng 2 months. And then, ayan, nilagyan ko lang ng 1 cup at kalahati. And then, nilagyan ko din siya ng downy. Nabili din namin to guys sa Landers. So, ayoko nung downy na sobrang tapang. Kaya, hindi yan sobrang puno yung pagkalagay ko ng downy dyan. And then, after nyan guys, nilagyan ko ng suka. Ito guys ay turo sa akin ng mother-in-law ko. Nalagyan daw ng suka kapag naglalaba para hindi siya mamaho and maganda yung laba mo ng damit. So, yun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Kaya, nung nailagyan ko dati, as in, nagandahan ako sa result. Kaya, ayan, lagi ko nang nilalagyan ng suka. And then, Bazooka pala yung washing naman, guys. Panasonic. Since malambot na yung baka, nilagay ko na yung mga beans. And then, sinunod ko na din yung pak choy and yung pechay natin. So, ayan, hintayin ko na lang ng konti yan na maluto siya. Yung hindi sobrang overcook kasi ayoko din ng
sobrang overcooked, guys. Pero in the end, na-overcook pa rin siya kasi nakalimutan ko siya, guys. You know. Then, ayan na. Luto na ang ating beef nilaga. I'm so happy. Kasi kakain na kami. And then, ayan na. Let's eat, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Until our next vlog. See ya.